namin sa tulong ng ating mahal na Panginoon ay napanatili rin po maghapon yung lakas na tuloy salamat hinahapo. Pero hanggang sa umabot po yung hapon, naubos din yung siminto ay nakayanan din po yung sa pangulit. Kaya pinupuri ko salamatan sa Panginoon na siya po yung bigay ng ating kalakasan, ng ating katangkitan mga kapatid. Kaya para sa ating Panginoon ay pinatangkin ang kanyang ang papuri ay lumalatan ng Diyos kalwalatian ay ang kalitan ng Panginoon sila natin. Yun na po mga kapatid ang mayroong pinunit o pagpuo ang handugawit sa ating lalapanan ng mga kapatid ay ating istorya. Good morning po, brother and sister. I-share ko lang po yung nakaraang ni pastor, yung kapag araw ng linggo, nandito ako sa simbahan. Yung sa akin lang po. Nandito ako sa simbahan, what if naman po pag nasa bahay ako. Ang totoo, mabait po ako sa bahay. Kinokontrol ko yung sarili ko. Pero may time na sabi ko, testing ko nga kung ano ako sa bahay. Tapos, ayun, dinay out ko, sinigaw-sigawan ko yung anak ko. Tapos wala akong pakialam sa mga kapitbahay, kung naririnig ba nila. Tapos biglang naisip ko, baka biglang dumating si Brad Sunny, makilala ni Brad Sunny kung anong meron talaga ako sa loob ng bahay. Kasi tumuloy siya sa amin eh. Hindi ko siya kung narinig niya, pero talagang sumisigaw ako. Tinitesting ko kasi kung anong meron ako sa bahay bago, siyempre mabait ako pag Sunday eh. So parang, hindi ko alam kung narinig niya or hindi naman, pero bigla akong nahiya nung diba? Tao po, sabi ni Brad Sunny. So sa isip ko, testing ko lang naman yun, kakahiya pala talaga yung boses ko. Sabi kong ganon. Tapos biglang nung Sunday, sinabi ni Pastor, what if pag nasa simbahan tayo, o nasa bahay, magkaiba talaga ng ugali. Na, magkaiba yung kinilos ko, kaya naramdaman ko, sabi ko, parang sobrang bigat ng kalooban ko. Parang ang bigat-bigat ng pamumuhay ko na yung pinakita ko talaga kung ano ako sa bahay, iba ako sa simbahan. Tapos yung next Sunday ulit, next Merkulis po ata yun, yung dumating po yung bisita natin, si Pastor John Isguera. Nabanggit din po niya yung kung paano, parang nag-usap sila ni Pastor John. Parang same ng topic. Talagang parang feeling ko ako pinapatamaan ito. Tapos yung talagang pero hindi ako nag-pray. Kaya talagang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Sabi ko kay asawa ko, ang bigat-bigat ng pamumuhay ko ngayon, kaya meron. Tapos nung Sunday na naman, yun pa din. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung inamin ko na isa akong konsentidor na ina, yung pala hinihintay ng Panginoon, ako, isa pala akong konsentidor na ina. Tas naisip ko nung lumuhod na ako sa Panginoon kasi sabi ni Pastor kapag yung pakiramdam mo na hindi mo na hindi ko ganang may paliwanag pero inano ko yon, isinabuhay ko yung sinabi niya na sabi ko pagka hindi ko to ni-voice out at mananatili lang to sa puso ko, sobrang bigat. Kaya nung lumuhod ako sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko, linisin yung puso ko na ganun lang mag-isay. Pero yung pagganap, hindi yun ganun kadali. Ang hirap ko
hangin ng isang, yung sa sarili mo nang galing, doon biglang gumaan yung pakiramdam ko nung, yung parang naging transparent ako sa, yung, kasi pagka halimbawa sa sarili ko lang, tapos may isang tao sasabihin niya ganito ko, tapos itatanggi ko yun, ang bigat-bigat ng aking pakiramdam. Pero nung dito po, nung biglang sabi ko, nakakayayada, magiging transparent ako kasi may bisita. Pero nung inamin ko po na isa akong konsentidor na ina, bigla pong gumaan yung pakiramdam ko, parang flash. Doon ko po naisip na sana kami maghihiwalay ng tatay ng mga bata. Hindi para sana kami maghihiwalay kung hindi ako ang sa akin ang galing na sa tuwing sasaktan niya yung mga bata. Kasi isang beses lang siya mamalo pero talagang nadadala yung mga bata. Pero pakiramdam ko, inaapin niya ako. Tapos biglang iisipin ko na, ay, magpapalit ako ng tatay ng mga bata. Yun po laging nasa isip ko. Kapag nanakit siya, magpapalit ako. Yun lang po pala yung hinihintay ng Panginoon sa akin. Tapos nandito po, parang biglang flash na gano'n. Gumaan yung pakiramdam ko. Tapos nag-pray ako sa bahay. Sabi ko, Lord, salamat na parang nagbigay ng way o gumamit ang Diyos ng gumamit ang Panginoon ng isang tao. Ginamit niya si pastor, tapos si pastor naman, di ko alam kung sinabi niya sa bisita natin, na parang naging isang daan para maamin ko sa sarili ko na isa akong konsentidor na ina, ako ang may pagkakamali, kaya naging ganito yung aming pamumuhay. At nung nanalangin ako sa Panginoon, gumaan yung pakiramdam ko. Ni-chat ko yung tatay ng mga bata. Sabi ko, ikaw na muna sa mga bata. Nakita ko, mabait pala yung tatay ng mga anak ko. Pero Lord, kasi gusto ko lang naman maging maayos yung pamumuhay ko. At nung sabihin ko, salamat Lord, kasi lagi nung Miyerkules po, yung nireklamo ko na yung asawa ko, si Brad Ryan, ganito, ganyan. Tapos nung dumating ako, sabi niya, Mama, kumusta yung simba niyo? Sabi ko, ayun. Siniraan kita sa church, siniraan kita sa mga kapatiran. Sinabi ko, ganito ka. Tapos yun po, ang bigat ng pakiramdam ko. Kaya nung pinipray ko po na, Lord, salamat sa asawa ko. Binigyan mo ko na pala ako ng maayos na asawa. Kasi noon sabi ko sa iyo, bigyan mo ko ng maayos na asawa. Tapos nang binigyan mo ko, hindi ako nakontento. Nag-iisip pa rin ako ng bagong asawa. Kaya nung po talagang yung luha ko sa Panginoon, yung luha ko talaga, hindi yung sabi niya, nagkukunwari ako. Tumutulo talaga yung luha ko. Sabi ko, Lord, salamat sa asawa ko. Kaya, biglang gumaan yung pakiramdam ko. Nawala yung guilt ko sa sarili ko. Sabi ko, grabe, sobrang blessed ko po sa preach ng pastor, sa pamamagitan ng ating pastor dito. At tama din po siya. Sabi ko, tama pala yung pagtrato namin kay Pastor Janmar, kung paano tinrato namin si Pastor Nat noon ng maayos. Tama pala yun, kasi totoo pala yung sinabi ni Pastor John na kung anong sasabihin ng pastor, sundin mo po yun. Huwag mo siyang pagdududahan kasi alam niya at may gabay ng Panginoon sa kanya kung ano yung sasabihin niya. At ginawa ko din po yun, pasensya na mga kapatid, medyo mahaba. Kasi nakaraan ko po sana ito. Tapos biglang, kasi nagre-reklamo ako sa trabaho ko. Napapagod na ako, pinagmamalupitan ako ng amo ko, ganyan. Lord, po yun nga po, yung puso ko yung pinaayos ko sa Panginoon na nakita ko na dahil siguro sa sobrang pagod ko, nakakasinakot ako. Kaya siguro na-distract yung amo ko sa akin na sinasahuran nila ako ng tama.
At saka sabi ni Sister Celia, ang laki-laki ng sahod mo, nagre-reklamo ka. Ganun sa akin. Ay, ko, Lord, ako pala talagang may kasalanan. Nasa akin po pala talaga, nasa puso ko po talaga ang pagkakamali. Kaya salamat po sa pag-ano ko sa ano ko sa mga anak ko, sa asawa ko, sa trabaho ko. Biglang parang nawala lahat ng sakit ng tulog ko. Yung nakaraan. Salamat kay Lord, salamat kay Pastor Janmar kasi nung sabihin na sa akin na subukan kong magtrabaho na housekeeping, nung pinakinggan ko po siya, awa ng Diyos po, 3 taon na po ako, nagtatlong taon na po ako nung June 1. Dahil po yun sa sinabi ni Pastor Janmar sa akin, nagtiwala po ako sa sinabi niya. At nung nagre-reklamo na po ako, sabi ko, tama ba yung sinabi ni Pastor sa akin? Kaya nung nare-realize ko po na ako may pagkakamali, tama po talaga na, ay ko, Lord, salamat na binigyan mo ko ng trabaho sa pamamagitan ni Pastor Janmar na in-advise niya ako. Ako po talaga yung may pagkakamali na, tama po talaga na kapag nagsisimba ako tuwing linggo, parang pakiramdam ko, wala akong ginagawang mali. Pero what if pag nasa labas na ako po pala ang pagkakamali. Kaya maraming salamat po talaga sa Panginoon. Binabalik ko po ang isang mataas na kapulihan ko sa Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Dahil ang kapatiran mga kapatid. Nandiyan po yung nag-aayon sa atin. Ito po mga kapatid. Kapag tayo po ay nagpapakumbaba sa harapan ng ating mga Panginoon, alam po ng ating Panginoon yun dahil wala po ng sino man na kailangan pa na magsabi sa Kanya kung ano tayo. Alam ng Panginoon, wala tayong kayang intindi sa ating mga Panginoon. Kaya mas mabuti po na hinihingi natin sa harapan ng ating mga Panginoon. Hinihingi natin yun ng ating mga pagkukulang, hinihingi natin sa ating mga pagpapatawaran para sila po yung mag-aayos sa ating mga maliban po kasi na pahintulutan natin ang ating mga Panginoon na ayusin tayo, hingin natin sa Kanya, hindi pa tayo maayos mga kapatid kasi nga may free will nasabi. Hinintay lang ng ating mga Panginoon na tayo mismo yung lumapit sa Kanya ng may buong pusong pagpakumbaga mga kapatid. Kaya purihin ang ating mga Panginoon. Mayroon pa po ba mga kapatid? Kung wala naman ako ay pinabalik ko po sa ating pastor yung pagkakataon dito. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. At masalamat din sa Panginoon at naka-umpisa po kami ng CR paraan. Ngayong gabi ay matapos natin. May laman lang yung puso ko mga kapatid. Siguro awit muna tayo. Diretso na lang tayo sa salita siguro. Tayo mga kapatid. No? Yung gusto ko sanang talakayan nakaraan ay Revelation. Ngayon kagabi, pag-uwi ko kagabi, pero hindi ko natapos eh. May laman yung puso ko. What is faith? Yun yung laman ng puso ko na gusto kong talakayin sana ngayon, pero hindi ko natapos. So gusto ko munang basahin ito. Ang Diyos na po bahalang magpala sa atin, no? Hindi pa maayos, pero kita niyo yung ano ba sinasabi, yung pananampalataya. Sabi po dito sa Hebrews chapter 11 verse 1 to 6, sabi na dito, verse 1 muna tapos mag-pray tayo. Sabi nga, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Tayo manalangin. Ibuko tayo sa Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang pag-usap, ikaw ang patuloy nagpapala sa bawat isa, ikaw ang patuloy na nag-expose sa bawat isa para maayos, Panginoon. Ang dalangin namin, O Diyos, ay ngayong umaga ay ikaw po ang magpaninag sa amin ng mga salita mo, Panginoon. Lord God, sa part po ng iyong lingkod ay ginawa ko yung part ko, Panginoon, but Lord, alam ko may mga kulang pa, may mga dapat pang maayos. But Lord, I believe ikaw ang mangungusap ngayong umaga, Panginoon, at Lord, throughout sa mga susunod pang panahon, Lord God. Awa ay guide mo ako, Panginoon, paano ang laman ng puso ko ay ma-express, Panginoon. Alam ko po, ikaw naglagay nito sa puso namin sa puso ko. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami na ngayong umaga ay ma-express ito at makita ng bawat isa, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Makaupo tayo mga kapatid. Ituloy ko lang yung pagbabasa. Sabi po dito, sabi niya sa verse 2, for by faith the elders of By faith we understand that the world framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. So for by faith Abel offered to God a more excellent than Cain with a through which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts. And through it, being dead still speaks. By faith Enoch was taken so that he did not see death and was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that it is God. But without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Praise God. Amen. Also, gusto kong, ang laman ng puso ko talaga ay what is faith? Ano ba yung pananampalataya? No, pero tatalon tayo dito sa salvation through revelation. No? Gusto ko lang basahin itong ilang dito natin sa sabi niya doon sa verse 6, mga kapatid. Hindi ko kasi natapos yung PowerPoint eh. Pero ito nakita ko na medyo malapit-lapit na. Sabi niya sa verse 6, 11, verse 6 ng Hebrews. Sabi niya dito, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. So mahalagang yung pananampalataya, mga kapatid, kasi sabi niya, without faith, it is impossible to please Him. Without faith, imposible na tayo makapaglingkod sa Diyos. Hindi malulugod ang Panginoon. So kahit na maglingkod tayo na maglingkod, magbigay tayo ng offering natin, magbigay tayo ng buhay natin, magbigay tayo, sabi nga, nung panahon natin, malibang merong pananampalataya, ay hindi mapiplis ang Diyos. So ano yung pananampalataya? Diba? At sabi nga dito, basahin natin, sa Ephesians 2, pababa, verse 1, and you had written who were dead in trespasses and sins, wherein the time past he walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air,
the spirit that worketh in the children of disobedience. Praise God. Pasensya na, nabidistract ako doon sa napuputol, no? Hallelujah. No, I believe itong nilagay ng Diyos sa puso ko ay galing sa Diyos. Oh, kaya tingnan lang natin, sabi niya dito. Among whom also we all Had our conversation in time past in the lust of the flesh of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love, wherein he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace we are saved. Kung titingnan niyo yung talata, sabi niya, sabi sa Ephesians 4 ba yun? 2:8 na tayo maliligtas sa pamamagitan, hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Tapos meron pa yung title natin, Salvation Through Revelation. Tapos sabi niya dito, by grace we are saved. No? So yung tatlong bagay na yan, revelation, faith, at grace, magkakaog na yan. No? Kailangan natin makita. So sabi niya sa 6, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the age to come he might shew the exceeding riches of his grace and in his kindness toward us through Christ Jesus. Sa 8, for by grace ye are saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God. So itong kaligtasan natin, mga kapatid, maliligtas lang tayo sa pamagitan ng biyaya. Sa biyaya tayo inaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At itong kaligtasan natin, hindi natin ito trinabaho. Ito'y regalo ng Diyos. Not to work, no lest any man should boast, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. So kung titingnan natin, mga kapatid, yung kaligtasan na natanggap natin, ito'y biyaya ng Diyos. So hindi mo trinabaho yan. At nakuha mo yan sa pamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya, sabi niya, sabi sa mensahe, faith is a revelation. Ito'y kapahayagan. So kung ito'y kapahayagan, ito'y hindi galing sa'yo. Yung pananampalataya na to. Itong pananampalataya na to ay hinahayag sa'yo. So makita natin, kaya yung kaligtasan tinatamo natin, ito'y biyaya ng Diyos. Dahil unang-una, yung pananampalataya na meron tayo, hindi galing sa atin. Ito'y hinahayag ng Diyos. Of course, meron tayong sariling pananampalataya. Pero yung pananampalataya natin, hindi ito sapat para lakaran natin 100% at paniwalaan natin 100% ng salita ng Diyos. Diba? Kaya sabi doon na kinakailangan natin makamit, sabi ng talata, ang pananampalataya ng anak ng Diyos. Kasi itong pananampalataya ng anak ng Diyos, ito yung pananampalataya na inahayag sa atin, na ibinigay sa atin, praise God, para malakaran natin ng buo yung purong salita ng Panginoon. No? At sa pamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos, tayo ay magkakamit ng kaligtasan. No? So sabi niya pa dito, sa the revelation of Jesus Christ. Look, I want to ask you, in the Garden of Eden, there was no scripture written, and then the two boys, Cain and Abel, and they both wanted to make a sacrifice. and to find favor with God. So dalawang tao, gusto nilang magbigay ng sacrifice sa Diyos at gusto nilang magkaroon ng pabor sa harapan ng Diyos. When they did so, Cain come and build an altar. Abel build an altar. Kung ano yung ginawa ni Cain, hindi lang ginawa ni Abel.
Well, if that's all God requires, God would be unjust to condemn Cain. No? So, beyond sa ating paglilingkod, hindi lang yan ang nire-require ng Diyos. Hindi lang yung pagsasakripisyo natin, hindi lang yung ating pagpapagal sa gawain, hindi lang yan. No? Kailangan tingnan natin ng mas malalim. Hindi lang yan yung kinakailangan natin. No? Dahil kung yan lang at yan lang, sabi niya nga, magiging unjust ang Diyos kung kung si Cain ay kukondem niya. Bakit? Kasi kung titimbangin mo nga, sabi nga ng mensahe, mas mahirap nga yung ginawa ni Cain eh. Diba? Kaya ganyan yung mga tao. Tinitimbang nila yung paglilingkod nila, yung kaligtasan nila, mga kapatid, sa mga sakripisyong binibigay nila. Praise God. Pero tanda natin, ang Diyos din ay rewarding God. Hindi po pwedeng magsakripisyo ka at pagkatapos hindi ka i-reward ng Diyos. Pero tanda natin, ang reward laging nasa dulo. Diba? Kasi minsan gusto natin, i-reward agad eh. Hindi gano'n ng Diyos, mga kapatid. Okay, sabi niya pa, tingnan pa natin. Then Cain made a sacrifice, so did Abel. Both of them made a sacrifice. Cain worshiped, and so did Abel. Cain did everything that Abel did. No? So sabi ng mensahe, ginawa ni Cain lahat din ang ginawa ni Abel. So if going to church, belonging to church, making sacrifices, and praying and worshiping God is all God requires, then God would be unjust to condemn Cain for doing exactly what he did, what he said to do. No? So tanda natin, mga kapatid, may mga bagay na may mga importanteng bagay minsan na mas nakakaligtaan tayo. Diba? Kaya nga hindi lang sapat na umattend ka ng church, hindi lang sapat na pag Wednesday dito ka, pagka Sunday dito ka, na nagpe-pray ka, diba? Hindi lang sapat yun. Hindi sapat na nagbabasa ka lang. Praise God. Merong bagay na mas Kinakailangan. No, although yung mga bagay na yun ay mainam. Yung mga bagay na yun, mga kapatid, hallelujah, kailangan yun. diba? Kailangan natin yung mga bagay na yun. Pero may mga may number one na bagay na dapat hindi natin makalimutan. Kasi pag nakalimutan natin yun, mga kapatid, baliwala lahat ng pagpapagal natin. Kahit magpasunog ka pa. Sabi ng Biblia, no? Praise God. So tingnan natin sa Hebrews 11:4. Sabi niya dito, di ba? By faith, Abel offered unto God a For excellent sacrifice than Cain. Bakit kaya? Diba? Tingnan natin, mga kapatid, bakit kaya mas excellent yung sacrifice ni Abel, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it, he being dead, yet speaketh. Oh, sabi niya dito, anong kaibahan nila? But you see, Abel, by a revelation, you know that it wasn't fruit that brought them out of the garden. So, mahalaga yung revelation, mga kapatid. Kasi kung umatin ka lang ng umatin, nang wala kang revelation, walang halaga yan. Pareho lang ni Cain. Ba? Kahit na magsakripisyo ka pa, tumulong ka, praise God, magbigay ka, praise God, hallelujah. Pero pag walang revelation, wala lahat yun. Bali, wala lahat yan, mga kapatid. Kaya kinakailangan, ano ba yung revelation? Faith is a revelation. ay makikita natin magkakadugtong yan. Hallelujah. Kaya yung revelation na yan, mga kapatid, hindi yan galing sa iyo. Kaya sabi nga, sa huling mga panahon, may mga tatalikod sa pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Revelation. Diba? Kaya sa panahon natin, To be specific, mayroong hinayag ang Diyos. May revealed word ang Diyos sa ating panahon, mga kapatid. Hallelujah. At doon lang dapat yung ating pananampalataya ay sumali. Amen. Sabi nga, he know that it wasn't fruit. Bakit? Revealed sa kanya eh. Cain offered the fruit of Canaan because he thought that's what brought them out of the Garden of Eden. So tandaan niyo ito, mga kapatid. Kaya nga, ano ba yung revelation mo ngayong umaga? Ano ba yung kapahayagan? Bakit ka nandito? kasi pagka mali yung ating kapahayagan, hindi kapahayagan ng Diyos. Diba? Hindi ka mabibless.
Bakit? Kasi iba yung expectation mo eh. Praise God. Kaya nga, bakit tayo nandito? Bakit natin ginagawa? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Dapat ginagawa natin yun by revelation. Dapat nahahayag sa atin ito. At kung hanggang ngayon hindi hayag sa atin, hindi natin sa Diyos. Diba? Praise God. Kasi pagka wala yan mga kapatid, sabi niya nga praise God. No? Gusto kong basahin yung isang quote. Diba? Anong sabi niya dyan? Sa work is faith expressed. Sabi niya, now faith is a revelation from God. No? Now faith is a revelation. That's where I want to stay. There's a moment. It's a revelation. He has revealed it to you by His grace. So, hinahayag din ito sa inyo ng Diyos, mga kapatid, yung pananampalataya, hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa marami kang sakripisyo, kundi sa biyaya niya lang din. Praise God, it's nothing you did. Diba? Kaya nga, lahat sa Diyos eh. Sabi, you didn't work yourself up into faith. Kaya nga makita natin, sabi nga doon sa faith is the substance, sabi niya, you cannot make yourself believe. Hindi mo pwedeng paniwalain yung sarili mo. Diba? Naniniwala ka sa mensahe dahil merong binigay ang Diyos sa'yo. Hinayag sa'yo ng Diyos ito, kaya ka naniniwala. Kaya nga meron kang pagpapagal sa ating Panginoon. Sabi niya, you didn't work yourself up into faith. Kaya wala tayong may pagmamayabang. Kung nag-pray ka, gumaling yung tao, pinagpala ka ng Panginoon. Hallelujah, yung pananampalataya na nasa iyo, di ba? Hindi sa iyo yan eh. Sa Diyos yan. Kaya nga walang ibang gagawin yan kundi maniwala lang at manampalataya sa salita ng Diyos. Kaya pag yung puso natin nagda-doubt sa salita ng Panginoon, there is something wrong. Diba? Kailangan huwag nating tanggapin yun. Sabi, it's give to you by the grace of God. So makita natin mga kapatid. And God reveals it to you. Therefore, faith is a revelation and the whole church of God is built upon revelation. At yan lang din ang susi para ikaw maging kabilang sa iglesia ng Diyos. Dahil ang buong iglesia ng Diyos ay pinatag sa kapahayagan. Praise God. Kaya makita natin mga kapatid, what is faith? Faith is a revelation. No? At sabi niya nga, sabi nga dito, no? So lagi magkasama yan. Sabi niya, now it is a revelation. For the revelation is faith. You cannot have a revelation without faith, without it being faith. Faith is a revelation because it's something that's revealed to you. Faith is a revelation. Faith is something that has been revealed to you. Kaya nga kahit anong kumbinsi sa'yo yan eh. Diba? Pagkahayag sa'yo yung pananampalatayang tinanggap mo, pagkahayag sa iyo yung salita ng Diyos, yung mensahe, kahit sabihin pa ng mga tao, hindi totoo. Kumbinsido ka. Diba? Kaya pag sinabi, sabi niya, diba, maniniwala ba kayo na ito? Kaya ang faith, sabi niya, hindi yan imagination, hindi yan positive thinking. Kundi sabi niya, siguradong sigurado ka. Kung paano ito'y sigurado kayong itim, yung pananampalataya, ganyan. Meron kayong kasiguraduhan, hindi tayo sumusuntok sa hangin. Amen. Praise God. Kaya nga kung paano ang pananampalataya mga kapatid ay isang kapahayagan at pag nahayag sa ito, siguradong sigurado ka. Walang shadow ng doubt mga kapatid. Ganun yan. Ganun yung pananampalataya. Kaya nga in-illustrate niya tilabaga nakikita mo itong suit ko na ito. Na kahit nasabihin ko pa na ito'y puti, hindi ka maniniwala. Bakit? It is revealed to you. Nakita mo. Sabi niya, faith is a revelation. Sabi niya, like it was to Abraham that could call anything contrary to what he had been revealed to him. As though it wasn't so. Now faith, that's what faith is the revelation of God. The church is built upon the revelation, the whole entire body. Oh, imagine, the whole entire body. Kaya ang revelation para sa lahat yan ng katawan. Hindi lang yan sa pastor. No? Kaya nga sabi nga ng mensahe mga kapatid, pag na-reveal sa iyo mga kapatid, may kayo pinagaling by His stripes,
Hindi kayo na kailangan ipag-pray ng mensahero. Diba? Bakit? Bakit? Kasi parehong pananampalatayang, parehong revelation. Sabi niya pa, faith, what is faith? Faith is something that's revealed to you. That is not yet, diba? Revealed to you, that is not yet, but you believe it will be. Kaya ganyan yan pagka may faith ka, nahayag sa iyo mga kapatid, di ba? May sakit ka, nahayag sa iyo, by stripes you were healed. Anong sabi niya? It is revealed to you na magaling ka na. Kahit hindi mo pa nakikita yung katuparan. Pero naniniwala ka na magaling ka na. Ganon din yan mga kapatid. Kaya sabi nga, kaya pag sabi niya, may isa pang quote eh. Hindi ko mabanggit yung buong quote. No? Sabi niya doon sa Faith na 1961, your resurrection lays inside of you. Yung pagkabuhay na magumuli mo, nandiyan na sa'yo. Nasa loob mo na. Kaya ganun yan, yung mga attributes ng Diyos, nasa loob natin, nasa binhi natin, nasa kaluluwa natin. Hallelujah! Kailangan lang magkaroon ka ng pananampalataya, mahayag sa'yo. Diba? Kaya nga yung kabanalan, nandiyan na yan sa'yo. Kaya nga, hindi natin tinuturo, hindi natin pinupukpok yan at tilabaga na isang, anong tawag doon? Isang rules and regulation. Kundi ipinapaalala lang natin mga kapatid na ikay parte ka ng Diyos. Kung ang Diyos ay may kabanalan, ikay may kabanalan. Amen. Kaya automatic yan. Praise God, no? Balik tayo doon sa slide, no? Kasi ang ganda eh. So imagine, yung pananampalataya, regalo ng Diyos sa iyo yun eh. Hallelujah. Kaya, kung makita natin mga kapatid, talagang hindi mahirap maglingkod. Kasi lahat galing sa Kanya. Yung revelation galing sa Kanya. Yung biyaya galing sa Kanya. Yung faith galing sa Kanya. Diba? Kaya nga yung mga provision niya, pagka may sapat kang pananampalataya, mga kapatid, ibibigay ng Diyos sa iyo yun. Kung may sapat kang pananampalataya, no? Basta tayo ng talata, sabi niya, dito, nung tinayo ay may nung tanungin sila ng Panginoon. Diba? Sabi niya, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples saying, whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others, Jeremiah, or one of the prophets. He said unto them, but whom say ye that I am? Pag pinag-usapan yung pananampalataya, pag pinag-usapan yung revelation, lagi itong personal. Diba? Kahit na ano pang, kaya nga sabi nga ng Panginoon, sino ba ako, sabi nila? Sabi nila, ikaw si Elijah, ikaw si Jeremiah, o isa sa mga propeta. Pero sabi niya, sino ako sa inyo? Kaya makita natin, mga kapatid, sa panahon natin, ano ba ang mensahe sa atin? Personally. Pamphlet lang ba yung mensahe? Diba? Babasahin lang ba yung mensahe? Kasi kung ano ang revelation mo sa mensahe, makikita kung paano may trato yung mensahe. Amen. Kung ang mensahe, kung reveal sa iyo na ang mensahe, ito yung salita ng Panginoon, ito yung mismo ang ating Panginoong Yesus, saan yun ang salita, saan yun ang mensahe, papahalagan mo ito. Diba? Pero hanggat hindi, nare-reveal sa iyo yan. Ang hirap kasi, diba? Kailangan ma-reveal sa iyo yan supernaturally. Praise God, na yung nagsasalita doon sa mga recorded, yung boses na yun, mga kapatid, ay ginamit ng Diyos. Kaya sabi niya, I am the voice of God to you. Diba? Sa generation natin. Kaya pagka nahayag sa iyo yan, mga kapatid, hindi ka papayag na hindi mo marinig ang boses ng Diyos. No? Kaya sabi niya ba, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood hath not revealed it to you. Kaya itong mga pinag-uusapan natin mga kapatid, it cannot be revealed by flesh and blood. Kahit gaano pa kagaling yung pastor na nasa likod ng pulpito, hindi ito mahayag sa iyo. Malibang ihayag ito sa iyo ng Diyos. Amen. Diba? Kahit sino pang tumayo sa likuran ng pulpito na magaling, praise God.
Kahit na yung binabasa mong Biblia ay sabi kasi nila yung King James ay napakalalim. Kaya babasahin nila yung mga babaw na salin. Kahit mababaw na salin pa yung basahin mo, pag wala kang revelation, hindi mo maintindihan. Hindi mahahayag sa iyo ito. Pero kahit na gano'n pa kalalim yan, English man yan, Tagalog man yan, di ba? Pag hinayag sa iyo ng Diyos yan, hallelujah. Di ba? Mahahayag lang yan, mga kapatid. No, kaya makita natin, tingnan pa natin. Sabi sa Matthew 13:10 pababa, di ba? And the disciples came and said unto him, Why speak thou unto them in parables? So makita rin natin, mga kapatid, ang Panginoong Hesus pag nangusap sa alagad, iba. Pag nangusap sa mga taong nasa labas, iba. Diba? Kaya makita natin, mga kapatid, minsan pareho yung binabasa niya pero iba yung pangungusap ng Diyos. Iba mangusap ang Diyos sa mga may kapahayagan, no? Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them is not given. No? Kaya makita natin, salamat sa Panginoon kasi inayag sa atin ng Panginoon. Pero sa iba, hindi. Diba? Hallelujah. Kaya nga, wala tayong madadahilan sa Panginoon, bakit di tayo maglingkod? Hallelujah. Ang sabi niya pa dito, basa na natin ito. Tingnan natin, basahin natin yung quote, no? May clue lang ito. Sabi niya dito, tanda natin, pagka ang tao'y totoong nanampalataya, naniwala, mga kapatid, may eternal life yan. Sabi niya, He was what? The Word brought to life, and the Word brought to life gave a greater light than He did when He said, Let there be light. In Genesis 1:1, that was light of a creation, a mortal creation, which must fall, but His Word was light, eternal, and when a man believed, to truly believe that, he had eternal life. No? Kaya pagka naniwala yung tao sa purong salita ng Panginoon at narinig ito sa kanya, mga kapatid, that was eternal life. Hindi pinag-uusapan dito yung unbelief. Hindi pinag-uusapan dito yung make-believer. Kaya pagdating sa eternal life, ang lagi pinag-uusapan, yung believer. Praise God. No? Tingnan pa natin. Sabi niya dito, no? Last to quote. Faith is a gift itself. Tanda natin ito. You have a portion of it, but there is a gift of faith, just like some of you people anoint the sick and pray for them, and you have a result that isn't a gift of healing, that is a portion of faith. Kaya ang faith ay gift. Hindi yan pinaghihirapan, mga kapatid. Ito'y binibigay ng Diyos, unmerited favor and gift. Diba? Praise God. Last quote, pwede ba tayong tumayo? Ano yan dito? When you're born in the kingdom of God, then the very life that was in Jesus, then you're interested in souls. Then you don't have to beg people. You come to the altar, you don't have to beg for somebody. Come seek with those who are at the altar. Yeah, the thing just automatically flow. Because it's sealed up in you. You are a unit of God. You're sealed with the Holy Ghost. Kaya makita natin, mga kapatid, pagka nakuha mo yung pananampalataya, hallelujah. Diba? Ano mangyayari? Automatically, nag-flow na lang yan. Amen? Praise God. At tayo, nawa, no? Pag-pray niyo, mga kapatid, yung laman ng puso ko, yung faith, na magtuloy-tuloy tayo, no? Manalangin muna tayo sa ating Panginoon. Praise God. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong biyaya. Tunay nga na lahat ito ay biyaya ng Panginoon. At ngayong umaga ay mahayag sa amin, Panginoon, what is faith, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Isus. At nawa, magtuloy-tuloy ang iyong pagpapayag sa amin, Panginoon. Ganun dalit Isus Christ, we pray. Praise God. Makaupo tayo, mga kapatid. Amen. At awit tayo. Ng isang awit. At habang umawit tayo ay bibigay ko kay Brother Joel para sa
Amen. Habang inawit natin, pwede tayo nagbigay sa ating Panginoon. Brother Joel, pwede ka tayo nagbigay sa aking pusong balisa. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y karangalan. Ang dugo'y magpupuri sa'yo lamang. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y karangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang. Na sa'yo'y Dapat lamang kapatid na ating pagkikura ng ating mga Panginoon. Dahil yun nga, tulad sabi ko mga kapatid, kung mayroon man tayong pananampalataya mga kapatid, ay mayroon pananampalataya mga kapatid na
na din. Ay pinalo pa natin sakit. Na gaano man sila kayaman, kung hindi naman sa kanila na ipahayag yung pananampalataya, wala naman ng pananampalataya na tanggap. Kung yung pananampalataya ng kanilang pinahawakan hanggang sila ay binawian ng buhay o namatay na sila ikali, gaano man sila kayaman, wala pa buhay yun, wala pa rin talaga yun dahil hindi po yung pwede na ipang bayad, gaano man kalaki yung kayamanan nila ngayon para mapasok doon sa kaharian ng Diyos o matanggap sila ng eternal life. Pero kung tayo man ay pinakamahirap na tao katulad ng Kabalya, si Lazaro, o yung mahirap na mamulong ng pagkain doon sa dulang ng mayaman, ngunit tayo man ay katulad mo na nakatanggap ng kapahayagan sa ating Panginoon Kristo, yung pananampalataya ng mula sa Panginoon na ipayag sa atin, ay mag-iwag po tayo mga kapatid. Kasi yung pananampalataya ng isa lang, yung sinasabi ng Biblia at yung sinasabi ng mensahero mga kapatid sa ngayon, ay isa lang po yun. At kung tayo, alam po natin kung tayo ba ay naniwala talaga o hindi ko po alam yun. Hindi po alam ng katabi natin yun. Pero ang Diyos po alam niya yun Kung talagang yung pananampalataya na hawak-hawak natin, na pinagtitiwalaan natin, ay yun nga yung galing sa Kanya. Dahil siya yung nagpapahayag mo. Alam ng Panginoon yun. Talagang napakaswerte po natin kung tayo ay isa sa nananampalataya doon sa pananampalatayang ipinahayag ng Panginoong Kristo sa ating kapanahonan. Walang ibang ginamit po yung mensahero. Kung tayo po niniwala na yung mensahero yun ay yung ginamit ng Diyos, yung nangaral sa mga kalibutan, lumibot siya ng itong Jesus, na wala kahit isa mang hula o sinabi siya kahit isa'y wala kung nagkamali rito. Yun po yung patutuo ng Diyos. At kung ang sino mang hindi naniwala doon sa kabila ng lahat ng patutuo ng Diyos sa libu-libong sinalita ng prophet at hindi pa rin niya nakuhang pinaniwalaan yun po ay talagang nagpapatuo din naman na siya ay sa Diyos ng kapatid. Kasi kung sa Diyos siya, ay hindi pwede na hindi niya matanggap yun. Kasi yung pananampalatayang yun ay yun yung sinasabi ng Diyos ng buong Biblia. Kaya nga, kung yun, alam nyo yung mga kapatid sa ating kinukuhan ngayon, alam niyo kung naniwala ba kayo hindi. Wala pong pwede na magsabi sa hindi ka naman niwala. Wala pong ganun Tayo mismo sa sarili natin, alam natin kung niniwala tayo hindi. Kung parang inaano lang natin, pinipilit lang natin, yuyug-yug lang natin sarili natin o hindi. Alam natin yun. At kung ngayon, sa mga oras na ito, na talagang nanampalataya tayo, na yung Diyos sinabi doon sa Malakay 4:5-6 na siya magtutugo ng propeta bago dumating yung pagsusunog ng Diyos na sinasabi ng religion, aapakan ng inyong mga paa yung abo ng masasama, ay ito na nga yung kaganapan, yung mensahero na dumating noong 1906, pinanganak at namatay siya noong 1965 matapos yung kanyang 1,200 sermon. Kung naniwala tayong yun nga ang tinutukoy ng Diyos, pero iba kung yun na yung pinangako ng Diyos na isusugo niya na propeta Elias bago dumating yung pagsunog na kalimutan ito, ay maswerte. Mapalad po tayo kung tayo talagang naniwala din. Alam natin kung naniwala o hindi. Kaya purihin ang Panginoon mga kapatid. Kung tayo ay mayroong pananampalatayang ganun, yun yung faith na mula sa Panginoon. Yun po yung tinutukoy ng ating mga naging pastor na pananampalataya na mula sa Panginoon. At kung yung paniniwala natin ay matibay, yun nga, kahit bayaran pa tayo na ito, bigyan kita isang malita ito, maniwala ka lang dito, ay hindi po tayo
hindi po natin kaya talikuran yung pananampalataya yan dahil bakit? Nahayag yun sa atin. Bakit? Pinahayag ng Panginoon sa atin yun. Mga kapatid, kaya turuin ng Panginoon sa mga ito. Binabalik ko po yung pagkakataon sa ating butihing pastor, Pastor Mark, patid po ang pagkakataon. Amen. Salamat sa biyaya ng Panginoon. At bago tayo mag-end, mga kapatid, ay mamaya po yung brother na mga available, pwede po tayo magbayanihan mamaya doon para tatambakan natin yung flooring ng CR. Bilis lang po yun, o kaya naman ay magsisemento tayo, no? Pero depende po doon sa availability ng fund natin. Yung fund kahapon na nakuha ko kay sister ay 1,850 ba? 1,850 na. So lahat po yun nagamit namin kahapon. Mga bakal, yung simento, o bakal tsaka simento pa lang ay ano na kulang na yun, no? Kaya bumili kami kahapon at mamaya po, Lord willing, kung available tayo at kung may available na fund, pwede tayo maghalo pa ng isang halo, no? Pero yung hollow blocks natin, ilan na lang din po yun doon, ilang piraso na lang. Kaya pag-pray natin, kasi pagkatapos po nun ay unti-unti tayo, siguro kada Sunday ay kung mayroon tayong naipon na offering, bago po tayo siguro unti-unti ng bili ng mga materials para po matuloy-tuloy natin. So yung balak po natin doon, buong CR po yun ay concrete na. No? At pagkatapos, yung church building siguro ay basta pag natapos natin yung CR at may nagoro na, pwede na tayo doon, mga kapatid. May kapitbahay naman na nagpapahiram ng hose, pwede tayong mag-igib ng mga tubig para sa kay Sunday, no? Kasi hindi natin hawak yung panahon, hindi natin alam kung uulan ba o hindi, kasi baka pagka biglang umulan mahirapan tayo dito, no? Praise God. At yun lang po, mga kapatid. At siguro sa Sunday na lang tayo, Brad, mag-ano ulit. Kaya din siguro. So, sa Saturday po ay may pupuntahan ako. Pinataw kanina ng isang teacher. Although hindi ako marunong, kasi magpapabless sila ng feeding area sa school. Hindi naman ako marunong nun kasi first time ko. Pero madali lang naman aralin, no? O, pag-pray niyo po na nawa ay baka inisip ko kasi pagka mga ganyan, baka way ng Panginoon para po makilala natin yung iba pang mga binhi doon sa lugar na yun. So pag-pray niyo po, maging blessing po doon sa Sabado. At ano po bang ano natin? Wala na rin ata tayong ibang concerns, no? So yun lang, mga kapatid. At sige ba tayong tumayo? Alisin natin. Isama niyo sa prayer, mga kapatid, no? Mag-announce ako sa GC kung ano yung pero maganda, basahin natin lahat ng pamphlet doon sa nagkaugnayan sa faith. Ang gagawin ko, mag-uumpisa ako ng 1960. Kung ano yung pinaka latest 1961 ata eh. Pinaka kung baka mag-umpisa ako 1961, no? Basahin natin yung faith muna na 1961, no, para aralin natin, no? May laman yung puso ko, mga kapatid, na gusto ma-express. Nawa ay, no, tunay nga na biyaya ng lahat ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo bibigyan ng pananampalataya, hindi tayo makapanampalataya sa salita ng Diyos. Hindi tayo bigyan ng revelation. Hindi rin natin makikita yung mga kapahayagan ng Panginoon. Amen. At in closing, awitin natin, to God be the glory. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who gave His life an atonement for sin, and all
life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood. To every believer, the promise of God. The promise and who truly believe, the moment from Jesus a pardon we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Great things He hath taught us. Great things He hath done. And great our rejoicing through Jesus the Son. God pure and high, and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. Pupot away manalangin muna sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa sacrifices ng bawat isa at ng Panginoon. Lord God, tunay nga na ngayong umaga ay pinapalala mo sa amin, Panginoon. Yes, Lord, it's good to make sacrifices, Panginoon, to magkaroon ng effort para sa paglilingkod sa iyo. But Lord, nawa unahin namin yung pinaka-importante, Panginoon. At yun ang kapahayagan, Panginoon. Dahil without revelation, Panginoon, lahat ng pagpapagal namin, lahat ng sakripisyo namin, lahat ng paglilingkod namin ay in vain, Panginoon. Dahil hindi ka namin malulugod, Panginoon, malibang kami may pananampalataya. And faith is a revelation, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Kami tumadalangin sa iyo ngayong umaga. Nawa ang aming mga pananampalataya, Panginoon, ay ipuin mo ang aming mga puso, Panginoon. Lord God, ngayong umaga, at Lord God, dalangin po namin, ikaw po ang patuloy na mag-provide ng tamang kaisipan, ng tamang revelation sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Anumang kulang ng pangangaral, Panginoon, kayo po ang magdagdag sa puso ng bawat isa, Panginoon. At Lord, we pray, inspire mo ang bawat isa, hindi lang po, Panginoon, bilang yung lingkod, kundi pati ang kongregasyon, Panginoon. Ilagay mo sa puso namin yung kabigatan na ito, Panginoon, ilagay mo sa puso ko. What is faith, Panginoon? At tulungan mo kami na ito'y mo pag-aralan, Panginoon, maintindihan, Panginoon, at higit sa lahat may kapit sa aming buhay, Panginoon. At Lord, ayaw namin ng isang Kristiyano, Panginoon, na so-called Christian lang, Panginoon. Gusto namin maging realidad ang pagiging Kristiyano namin, Panginoon. Ayaw namin ng isang pananampalataya na katahanan ang isip namin, Panginoon. Positive thinking, hindi, Panginoon. Gusto namin ng realidad, Panginoon, ng pananampalataya, Panginoon. Kaya, Panginoon, katulad ng ginawa mo sa mensahero, Panginoon, nawa ay mag-perform sa amin, Panginoon. Tulungan mo lamang kami na laging umamin sa iyong salita, na laging manampalataya sa iyong salita, Panginoon. Anumang kakulangan, Panginoon, ng bawat isa, kahit po nawa ang maglagay sa amin sa ilalim ng dugo, Panginoon, at maging karapat-dapat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat kamay na ginagamit mo, Panginoon, at dalangin po namin, patuloy, Panginoon, nawa ay bigyan mo kami ng kauhawan sa iyong mensahe, sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, at mamaya, Panginoon, sa aming bayanihan, kung kami matutuloy sa iyong kalooban, tulungan mo kami, patuloy bigyan mo lakas, Panginoon, mga kalalakihan, Panginoon, upang magamit sa iyong ubasan, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Jesus, purihin ka sa walang hanggan. In Jesus' name we pray.
Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po ay natatapos na mga kapatid. At kamayan natin ang bawat isa. Amen. At awitin natin yung Amen. Everybody ito na. Habang pinakamay natin ang bawat isa. Ay, wala sa order. Kala ko ukay. Hindi. Ukay kasi magaganda. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to tell. Amen. Sama niyo sa prayer mga kapatid yung kabigatan ng puso ko sa topic, no? Para humugot ang Panginoon, no? Makauwi tayo sa Sunday. The lily of the valley is the star. Sa 10,000 Sabi niya hanggang 27 natin, no?